Wala naman bungay bayabas natin. Tsaka hindi naman sila nagpapalit ng papel kasi may mga bayabas din sila. Sabi nga nila, ang pag-aaral ang susi sa tagumpay. At hindi naman ako laban dyan. May mga bata lang talagang hirap na hirap mag-aral kasi kahit pambili ng mga school supplies, wala. Naalala ko noon, isa ako sa mga batang hindi yayamanin. Kumbaga, kabilang ako sa mga batang naghahangad na magkaroon ng magandang gamit at yung tipong may kotse na susundo sa'yo pag-uwi. Rich kid! Naalala ko noon sa sobrang kahirapan ng buhay namin, hindi naman yung tipong wala kami makain sa loob ng buong maghapon na. Pero yung point lang na minsan, napapagalitan na ako kapag hingi ako ng hingi ng pambili sa mga magulang ko. Nay, ibili mo ako. Wala tayong pambili. Pero naiintindihan ko naman ng mga magulang ko kasi tama nga na sobrang kapos kami noon. Nag-uumagahan kami minsan ng saging lang at kape o kaya naman nilagang kamote. So kapag ganun, ibig sabihin walang pambiling bigas. At kapag walang pambiling bigas, syempre walang pambiling gamit sa school. So noon ako natutong gumawa ng paraan. Naalala ko noon kapag hindi pa ako nabibilhan ng pambura. Kasi noon kapag nagtatanong yung nanay ko sa tindahan kung magkano ang pambura, magkano? 7 po. Ay, ang mahal naman. Dapat 2 lang ito eh. Saka na lang tayo bumili. Ang ginagawa ko noon kapag wala pang pambura o kaya naman nakalimutan o kaya naman kapag nailaglag ko yung bagong pambura, ang ginagawa ko noon ay ginangatkat ko yung pambura ng lapis. Kasi kapag nasasagat na yung pambura noon, puro bakal na at hindi na makabura. So ang ginagawa ko, pinipingkot ko yung bakal na parte para lumabas yung pambura at magamit ko. Kung wala na namang pambura yung lapis ko, kasi tinanggal ko na rin yung bakal na nasa dulo niya na lalagyan ng pambura at tinasahan ko na rin magkapila kasi iniisip ko noon, Naatasahan ko pala magkabila para dalawa na yung Arkin nga po, linaglag niya yung lampot eh. Kumukuha ako ng bigtas na tsinelas. Tapos yung bilog na nasa likod ng tsinelas, yun yung kinukuha ko para pambura. Nung una ko yung ginamit, grabe, napabilib ako kasi iniisip ko noon, Grabe, ang galing. Sinong mag-aakalang ang tsinelas pala ay pwedeng pambura? Magandang discovery ito. Siguro, kung ibabalita to, pwede akong sumikat dahil nakadiscover ako ng magandang pambura. ang option ko noon, yung dropper ng gamot or vitamins ng baby. May baby yung ate ko noon, kaya meron siyang mga gamit na bote ng mga gamot at vitamins na may dropper. So, kinukuha ko yung blue na part ng dropper, yung part na goma, at yun yung pinagbubura ko. Gumagana naman siya, kaso matagal siya makabura. At medyo may tunog siya na nakakangilo. Yung tipong mas nauna ka pang mangilo kaysa mabura yung sulat sa papel mo. Tsaka malapit na mabutas yung papel mo, hindi pa rin nabubura yung sulat. At ang pinakauling option mo naman, laway. Yes, laway. Kung walang-wala ka na talagang pambura, unahin wala mo yung pambura mo at hindi mo na talaga mahanap at magdidikta na yung teacher. Number 2, necessary. Ito na yung last choice mo. Kasi bukod sa hindi mo na kailangan bumili, hindi mo na kailangan pa maghanap. Kasi sa'yo siya mismo nanggagaling. Dila, kuskus, butas ang papel. Problem solved. Wala rin kaming mga aqua flask na yan noon. At alam nyo kung ano yung mga baunan namin noon? Yung mga plastic na water bottle na pinaglagyan ng tubig. At hindi kami yung uminom ng tunay na laman noon. Kasi binigay lang din sa amin yun. O kaya hiningi sa mga tindahan o sa kapitbahay. Naalala ko noon, numinipis na yung baunan ko noon eh. Tapos, hindi pa rin siya napapaltan. Sa pagkakaalala ko, grade 1 at kinder lang ako nung nagkaroon ako ng baunan na binili. May bear pa nga yun na nakadrawing eh. Tapos yung isa parang tubigan ng maglalakbay sa desyerto. Naalala ko noon, bundok palagi yung dinadaanan namin at ang putik-putik pa ng daan. Nagugas kami ng paa sa isang balon malapit sa highway noon kasama yung kuya ko. Then, nakakita siya ng palutang-lutang na plastic bottle na pinag-inuman na ng kung sino. Tapos, sinugasan niya yon at ginawa niyang lalagyan ng tubig. At doon na nga nagsimula ang 6 na taon niyang paninilbihan bilang isang lalagyan ng tubig. Naalala ko rin noon may isang bagay kaming tinitignan para malaman ng isang bata kung ito ay mayaman o hindi. At ano yung bagay na yon? Bag. Oo, bag. Kapag ang bag ng isang bata ay yung kipling na may palawit na unggoy, sigurado medyo masasabing may kakayanan na bumili yan. Yung nasa katamtaman lang yung uri ng pamumuhay nila. Hindi masasabing nasusunod yung gusto nila, pero nakakapagtustos naman. Sunod, yung mga batang ang bag 3D, pag may ganyan kang bag noon, masasabing medyo may kaya-kaya ka na. Yan yung mga batang palaging sinusundo at hinahatid ng motor sa school, tapos palaging maputi yung uniform niya, at ang ganda pa ng baunan niya. Tapos hindi lalagyan ng cobra or lalagyan ng mineral water yung tubigan niya. May sarili siyang tinatawag na water container or tumbler. Tapos palagi pa siyang naka-gel. Yeah. Pangatlo, yung mga bata na tawagin na natin sa term na wheelie. Hindi dahil sa kasing yaman sila ni Kuya Will, kundi dahil yung mga bag nila may wheels. Ito yung mga bata na malayo pa lang, mararamdaman
kaklase noon, namimigay sila ng laruan. Tapos, yung mga pencil case nila, sobrang ganda din. May built-in na pantas sa loob at hugis kotse pa. Tapos, yung liag niya, punong-puno ng pulbo na parang ipinupunan niya ata lahat ng pulbo nila sa bahay sa batok niya. Kayat-kayat pa yung pagpupulbo niya noon. Para halatang yayamanin talaga. With matching towel na puti pa yan sa likod nila. Hindi lang yun, punong-puno pa ng gel ang buhok niya at yung tipong mahahatching ka na sa sobrang dami niya magpabango. Ang gaganda ng mga bag nila, parang sports car. Samantalang ako, yung bag ko noon, tamang plain na black lang, pero minsan naiibili naman ako ng nanay ko na may 3D na print na Ben 10 at tuwang-tuwa na ako noon. Naalala ko rin noon nung kapos kami sa pambili ng pandikit o kaya naman nakakalimutan bumili, ang ginagawa ko kumukuha ako ng butil ng kanin sa kaldero at kung nasa school naman ako, sa baonan ko ako kumukuha ng butil ng kanin. Tapos, ididikit ko yun sa gagamitin sa project. Sa colored paper, dumidikit. Bond paper, dumidikit. Idikit mo ang bond paper sa dingding na kahoy, dumidikit. Idikit mo sa dingding na semento, medyo gumagana. So, naisip ko nun, ano kaya kung gumawa ako ng sarili kong paste gamit ang kanin? Di hindi nagagastos yung nanay ko pambili ng paste sa tindahan. Ayos yon. Di ang ginawa ko, kumuha agad ako ng maraming kanin. Tapos, nginuya ko yun at nilagay sa lumang lalagyan ng paste. Ayos! Meron na akong paste na hindi nabibili sa tindahan. May sarili na akong gawang paste. Pag binenta ko to, siguradong yayaman ako dito. Then, nilagay ko muna siya sa box na lalagyan ng mga laruan namin kasi hindi ko pa naman siya gagamitin. Then, pagkatapos ng ilang araw, kinailangan ko na siya para gamitin. So, kinuha ko na siya at binuksan. At dun ko na-realize na hindi pala paste ang kinalabasan ng ginawa ko. Kimchi pala. Grabe, nakakasuka yung amoy ng napanis na kanin at napanis na laway dun sa loob ng lalagyan ng paste. Hindi na to mauulit. Naalala ko rin noon na bihira ako noon maibili ng mga papel na hati-hati. Yung mga 1/4, 1/2 crosswise, 1/2 lengthwise. Hindi ako masyado nakakapagpabili ng ganun kasi sabi ng tatay ko, ay naku, huwag na bumili ng mga ganyan. Crosswise pang nalalaman. Pwede namang yung buong papel na lang. Tapos hati-hatiin mo lang gamit ang laway. Noon, nag-aangad din naman ako na magsulat sa papel na hindi ko na kailangan pang hatiin at walang laway. So noon, nagpapabili pa rin ako ng mga ganun. Kaso, nauubos lang sa kakahingi ng mga kakaklase ko. Then, iniisip ko, baka magduda ang tatay ko kapag humingi na naman ako ng pabiling 1/4, 1/2. At kapag humingi naman ulit ako sa nanay ko, sasabihin ng nanay ko, samantalang kami noon, nangunguha kami ng bunga ng bayabas at pinapalit namin yun sa papel ng kaklase namin para lang magkakapapil kami. Wala naman bunga bayabas natin, tsaka hindi naman sila nagpapalit ng papel kasi may mga bayabas din sila. So noon, nakaisip ako ng isang napakadamot na ideya. Isang araw noon, nagpakuha ang teacher namin ng crosswise na gagamitin sa paggawa ng paragraph na maikli lang. So noon, wala kaming mahinga ng crosswise. Then yung kaibigan ko, kinuha niya yung notebook niya at pagbuklat niya, meron siyang nakitang 1/2 crosswise na hindi niya alam kung kailan niya isiningit doon. So naisip ko noon, ano kaya kung isingit ko sa notebook ang bawat crosswise, lengthwise at 1/4 ko? Oo nga no, para hindi na sila makapanghingi ng crosswise ko. So ang ginagawa ko noon, isinisingit ko ang isang page ng isang crosswise sa bawat notebook ko. At nilagyan ko ang bawat isang notebook ko ng coding. Nilagyan ko ng 1/4 yung Filipino notebook ko kasi nakalagay doon yung 1/4 ko. Nilagyan ko naman ng 1/2 L yung notebook na pinaglalagyan ko ng 1/2 lengthwise. At nilagyan ko ng 1/2 C yung pinaglagyan ko ng 1/2 crosswise. So noon, pag sinasabi ng teacher namin na get 1/2 crosswise, kukuhanin ko lang yung notebook ko na may sulat na 1/2 C at sasabihin, ayun, may isa pa akong crosswise. So noon, get 1/4 sheet of paper.